ang latest update sa missing bride sa Quezon City. Idinaan na sa hula ng pamilya ni Shera Diwan ang halos 2 linggong pagkawala ng the missing bride-to-be. Humiling na sila ng tulong sa content creator at manghuhula na si Jay Costora. Ang lumabas ay posibleng may third party at kawalan umano ng closure ni Shera sa dati nitong karelasyon. Pero paalala lang, hula lamang ito at hindi base sa ebidensya. Ito ang base sa Digital Forensic Investigation ng QCPD. Problema daw sa pera ang ugat ng pagkawalan ni Shera, kaya mas lumalaki ang chance ng isa nga siyang runaway bride. Kita natin doon na may problem doon sa mga finances ni doon siya nagwo-worry. Siguro na burnout na nga siya. Mukhang na-stress siya sa sunod-sunod na problema. Base sa investigasyon, lumabas na may text message sa Shera sa kanyang fiancé na si Mark R.G. Reyes. Sinabi nitong gusto sana niyang mag-focus sa kanilang relasyon, pero laging nahahati naman ang kanyang atensyon. Isa na rito ang mga gastusin para sa tatay niyang may sakit sa kidney. Pero giit ng ama ni Shera, hindi umano niya naisip na pinoproblema ito ng kanyang anak. Patungkol doon sa gastusin, doon sa hospital, wala pong binabayaran doon. Kasi una, senior po ako. Kumbaga, ang inaano lang namin doon, yung pamasahe papunta doon. Bago rin daw nawala si Shera, ay nagpapagaling na lamang daw siya. Huwag kang mag-alala sa gastusin. Kasi yung gastusin, sa kasal namin, wala na, tapos na po yun pa. Di sa totoo lang po, bago po nangyari itong ganito, tapos na po yung gamutan ko eh. Kumbaga nagpapagaling na lang ako. Maging si Mark R.J., pinabulaan na ng sinasabing problema sa pera. All are settled. Kumbaga, yung nasabi po na parang issues niya with the finances, resolved na siya months before. Pero lumalabas sa forensic na nagkaroon ng tampuhan si Mark R.J. at Shera dahil hindi nga raw nakadagdag sa wedding funds si Mark R.J. Base sa nakita ng mga pulis sa detalye ng mga gadget ni Shera, nanindigan sila na lumalabo daw ang kidnapping o pagkuha sa biktima. Tingin nga ng pulisya, posibleng nakita lang din ni Shera ang mga balita at lumalabas na nais muna niyang mapag-isa. Ang masaklap, magpapasko na at magbe-birthday na rin ang tatay ni Shera sa December 25. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin nawawala ang bride-to-be. Base naman sa isang litratong kuha ng isang netizens, nakita umano nito ang missing bride sa Alimol, Cubao. At base sa hula ni Jay Costora, nasa Baguio umano si Shera, kaya teorya ngayon ng maraming netizens, what if o posible bang ang nawawalang bride-to-be ang natagpuan sa bangin sa Tubabinggit na sinasabing si Cabral at may foul play umano na nagaganap. Dumating na rin si Mark sa Raffy Tulfo in action para sa agarang aksyon. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! She's alive. Okay. Buhay po siya. Ayan. Buhay siya, Ace of Heart to. Pagdadalawang isip. Nagdadalawang isip talaga siya. She's fine. Darling, babalik siya. She's alive. So may tumutulong sa kanyang babae ngayon. I see a woman na helping. So she's alive, malinaw. So malinaw ang pinakita sa akin ng barahan na nahirapan siya magdesisyon na nagtatalo ang isip at puso niya. Kasi actually, gusto niya sanang ang dami niyang plano po niya. Ang dami po namin. Na-pressure. Kung mapapansin mo, Ace of Flower, she's still traveling right now. Bumiyahe po. May nakita akong pagtawid or tinatawag na bumiyahe siya ng malayo. Ito po ay nakaplano na pala sa kanya. Okay. Number 3 of hearts dyan. Sasabihin ko talaga sa'yo na may third party ka. Pero ito wala po. May tumutulong sa kanya ngayon. I see a place of it's something to do with Pangasinan and Baguio. Mga ganong lugar. Basta she's alive right now and ayun nga, nahihirapan siyang bumalik. It's because of siguro may nakapagsabi sa kanya na trending siya.
Nagpaalam po siya via messenger po sa fiancé po niya, which is si Kuya RJ po, na bibili lang daw po siya ng bridal sandals po niya. Kasi po, the day po na nawala po siya, na-receive din po kasi niya yung wedding gown. So, excited po siyang bumili ng bridal shoes niya po. 7 to 8 p.m. po. Hindi pa rin po nakakauwi si Ate Sher. Iniwan po niya yung cellphone. Naka-charge po yung phone. Huli ko po siya nakausap po nung bago po ako umalis ng bahay. Nagpaalam po akong papasok ng office po. Bali, ang next na usap na po namin is through messenger na po. Nag-create po kami ng special investigation team para po tumutok sa insidente po na ito. Una-una, kami ay nakikisama sa inyong struggle dito. Nag-usap nga tayo kanina bago tayo mag-on-air na minsan mas okay nang alam natin dahilan eh. Opo. Napakasakit kasi na bigla na lang nawala, no? Na parang bigla na lang umalis. Usually naman sir, parang lagi na pag-uusapan namin kasi nga po medyo malapit na nga po eh. Medyo nagiging hands-on na po kami sa preparations namin, especially nung actually before nung week na nawala siya. Pumunta pa po kami ng Gardini po nun para makapagsukat po ako ng suit. Pumunta na rin po kami para makapag-buy ng sing-sing. Ganyan. Okay. So almost talaga halos lahat ng pinag-uusapan po namin is talagang about sa kasal At po. habang kayo ay gumagawa ng inyong wedding preparations, Opo. no? Nakita mo naman na very supportive Yes itong po. si Shera. Opo. Actually po, halos lahat po ng gusto niya po, yun po yung sinusunod ko. Kasi syempre alam naman na po natin na ang mostly para sa babae para sa babae ang po kasal. yun. Opo. Kumbaga ako po i-support lang kung anong gusto niya po, yun po yung sinusunod ko. Syempre kung mas masaya siya doon, mas masaya ako. At napapansin niyo po na siya ay nagpaplano after the wedding, di ba? Pagkatapos natin magpakasal, gusto ko ganito Opo. gawin natin sa honeymoon. Yes po. Kasi importante po yun, no? Na tayo ay tumingin rin sa ganung pagpaplano niya. Opo. Dahil makikita natin na may intention siya, lagpas pa ng kasal, Opo. di ba? Kaya lalo sigurong malabo yung kaso dahil bakit parang tila pinili niyang hindi na lang bumalik. Nabuksan niyo ba po ang kanyang cellphone? Opo, nabuksan ko po naman po. At wala naman kayong nakitang labas sa ordinaryo? Opo. Walang unusual naman po. Okay. Wala naman siyang kausap na tatagpuin niya habang siya ay bibili ng sapatos? Wala po. Wala. Puro sending ng RSVP, more on Puro wedding plans wedding talaga ang laman ng po kanyang eh. phone. Opo. At wala siyang ibang cellphone, sir? Opo, wala po. Wala talaga. Mula po nung siya ay nawala at marami na pong news outlet ang lumapit sa inyo, tayo po ay nag-publish ng sarili nating episode dito. Meron ba pong mga lumapit sa inyo na nakita si Shera De Juan? Actually po, medyo madami po. Then, ang ginagawa po namin is, pag medyo malapit naman po sa amin, talagang tinatakbo talaga namin po yun. Pupuntahan talaga namin yun. Tapos, pag yung medyo, parang medyo malayo na outside metro, kumbaga dinidirect na po namin sa ating mga pulisan para po makapag-coordinate po sila kung saan pwede po dun sa Dito po sa mga nag-tip, sir, Opo. mga nagbigay sa inyo information, meron ba kayong parang positive naman na alam yung dun siya nanggaling, sure kayo na nandun siya? halos lahat po talaga wala talaga pong positive. Walang positive na information. Results, No? opo. Have you tried reaching out to her friends, pamilya niya po? Yes po sir. Actually on the first day pa lang ni-reach out na po namin kasi nga po very unusual po talaga yun na parang tatagal siya sa labas ng walang paalam, walang paramdam. Lahat po, kahit yung mga kamag-anak po namin sa kamag-anak nila sa Romblon. Nagtataka po kung bakit. Opo. Wala po siyang history kaya ng mental breakdowns or emotional breakdown? Wala naman. Ganyan. Wala naman. Wala talaga. Opo. Kahit po pag stress po siya sa trabaho, si Ma'am Shera, ano po ang kadalasan niyang ginagawa? Babasa talaga siya ng libro sa bahay. So tahimik lang po talaga. Tapos ako pa nga po minsan nag-i-insist sa kanya na tara labas tayo, gala tayo, beach, kung anong gusto niya. So very introverted ang personality niya. Mahihain, More on, pag yung mga close niya, sobrang, talkative niya, sobrang masayahin siya. Pero Okay. pag yung parang kami lang, introvert, kumbaga parang nasa gitna. Okay. Natatanong ko po kasi to dahil madalas, kunyari may problema ang isang tao, minsan lumalapit yan sa ibang tao, sa kanyang mga Opo. kaibigan, sa kanyang pamilya, uuwi siya sa bahay muna nila, ganito. Pero dito sir, no? Negative lahat eh. Walang kaibigan na nagsabing doon siya tumutuloy. Ang kanyang pamilya hindi rin daw doon umuwi, si Opo. Shera. Meron daw reports, apparently, marami sa Taytay daw ang kanyang location.
Meron po kami actually na-receive nga po ng ganyan. Tapos, kumbaga, pinorward din agad namin sa kapulisan. Yun po, sadly po, kanina na-check nila, hindi po siya yun. Meron din, attorney, I think, may nakakita din daw sa Cubao. Opo, na-forward na rin po. Ayun po yung... nag-aakma din yung mga yung damit Opo, and yung yung damit, glasses, opo. attorney. Sir, wala ba siyang identifying marks like tattoo or Wala something po. na unique sa kanya? If tititigan nyo siya, makikita nyo may nunal siya sa mata. Sa mata? Oh, Okay. tapos yun, meron siyang nunal dito sa may left na Dito sa may- shoulder. shoulder niya. Opo. Okay. Ayan kasi mabagay no, magpagbibigyan natin ng positive identification. Gano'n na po kayo katagal ni Shera? Magte 10 years na po, sir. Sa 10 January years. 14 po. Opo. 10 years na pala kayo at nag-decide kayo magpakasal. Kailan kayo nag-engage? A year before siguro? 2023 po. Bali, 23 December 2 years. 25. Okay. 2-year engagement. So kung may balak siya at hindi niya talaga genuinely gusto magpakasal, I'm guessing matagal niya na sanang ginawa yun, di ba? Mukha namang 10 years na kayo, 2-year engagement, long engagement siya. Pursigido talaga siya, nagtatrabaho at nag-aambag siya sa kasal, I presume. Opo. Mukhang gusto niya talaga legitimately magpakasal sa inyo. It's just that baka may iba siyang problema ngayon. Tingin niyo, kayo sir, kayo ang pinaka nakakakilala sa kanya. Anong klaseng problema ba ang magtutulak sa kanyang siguro mag-breakdown or umalis? Kasi po, sir, kami as mag-partner po, meron kaming open communication eh. Usually po kasi pag nakikita ko na siyang kunwari nakasimangot, ganyan. Lagi tinatanong ko na siya agad, may problema ka. Nag-open up naman siya, pero yung mga lang, pag kumbaga very minor na like kunwari kumbaga gusto niya nang mag-relax mga ganyan. So pinagbibigyan natin. Yung mga po, kumbaga yung paragang major na parang alam mong magti-trigger sa kanya na Wala naman. talaga eh. Wala talaga po eh. Sir, di ba, minsan alam natin pag tayong dalawa lang ng partner natin magkasama, Opo. kahit hindi siya nagsasalita, alam mo may Alam mo po, problema. opo. Wala talagang ganun. Yung before talaga po, before nang umalis siya, weeks before, wala talaga eh. Ang pinaka nakaging concern nga niya po sa akin talaga noon before is, sabi niya, tinanong niya nga ako eh, inopen niya sa akin, pwede pa akong mag-resign sa work? Kasi di ba po, ang plan po kasi namin after ng kasal is mag-baby na. Yes, So sabi ko, okay lang. Mag Okay full-time lang. mother Oo, sabi ko, okay lang. Kasi yung sweldo ko naman, sabi ko, kaya naman tayo mabuhay sa sweldo ko. Okay lang, sabi ko. Ayun nga, yun nga yung sinasabi ko. No? Sa lahat ng netizens kasi na nagsasabi na parang hindi niya talaga gusto. Well, sobrang gusto niya kasi gusto niya maging full-time mother. Opo. Para sa pamilya Opo. ninyo, di ba? So, tatanggalin talaga natin sa posibilidad yun na second think lang siya sa kasal ninyo. Major, magandang hapon po. Ma'am, meron ba po tayong update tungkol po dito sa location ni Ma'am Shera? As of now, sir, inaantay po natin yung validation dun po sa sinasabi nila na nakita po nila si Miss Shera sa may Taytay Rizal. Sa ngayon, sir, na andoon pa po ang ating mga operatiba. Kaya hindi pa po natin siya mako-confirm. Dun sa actions taken naman po natin kahapon, pinuntahan nila yung FCM Mall kung saan meron pong isang sales lady nga po na nakapag-identify dito kay Miss Shera na nakita niya during that time or nung December 10. So, kinuhanan din po natin siya ng kanyang statement. Sa atin pong computation, na how many days missing na po si Ma'am Shera? December 10 po, accordingly na wala po siya. Ang declaration 11 po ng nag-report. So, 19 po ngayon, mga 8 days na po, sir. Okay, at kapag sa 8 days po ma'am, anong actions na po ba ang nasa protocol natin para kung lagpas 1 week na po ang missing persons, ano po ang protocol na kailangan natin gawin dito ma'am? Kasi in 1 week, kung gusto niyang lumayo ng Metro Manila, makakalayo na po talaga siya. Yes, sir. Opo. Kaya po yung searching din po natin, sir, hindi na lang po tayo nag-focus dito sa Manila. May mga efforts na din po yung ating mga operatives na kumontak po sa Romblon, yung province po niya. However, sir, negative naman po siya doon. May mga efforts na din po tayo na kumontak sa Aviation Security Group kung nagkaroon man ng flight local or international. Wala rin pong record of any flight Wala ma'am? rin pong record, opo. Yung nakita din pong bus na dumaan dun sa time na makita si Miss Shera na naglalakad sa may tapat ng Petron, kinontak na din po natin yun, sir. However, wala pong CCTV doon sa bus nila na yun. Okay, so mukhang hindi talaga siya gumamit ng public transportation recently. Hindi, I mean, like
airplane or a seaport, hindi po siya nanggaling doon, no? So most likely, nandito lang yan within vehicle distance sa Metro Manila or at least nasa Luzon, given na 1 week na. Yung examination, forensic examination po sir ng kanyang cellphone at saka laptop, inaantay po natin na matapos. Baka sakaling meron tayong mga information na makuha doon na makakapagsabi sa atin or makakatulong sa atin dito sa ginagawa nating investigation. Okay. Ginawa pong POI si Sir RJ, yung fiancé po, si Mark RJ Reyes, ma'am? Yes sir, opo. At lilinawin ko na din po dito sa inyong programa Yes. na ang person of interest po lahat po ng mga taong nakasalamuha or malalapit dito kay Ms. Shera, nakasama niya prior po doon sa pagkawala niya. So, Okay. nililinaw po namin na hindi porket person of interest siya ay nangangahulugan na suspect siya. Hindi Tama. pa po. Hanggat wala pong ebidensya na makakapagsabi na may kinalaman po siya sa pagkawala, ang person of interest po na sinasabi natin ay para lang po makapangalap ng impormasyon ang kapulisan para makatulong dito sa ginagawa po nating investigation. Tama po. Sige ma'am, kami po ay tuloy makikipag-ugnayan sa inyo para kung meron po kaming bagong impormasyon galing nga po dito sa aming taga-panood, no? At nakikinig sa amin, ibibigay rin po namin sa QCPD para po tayo ay magtulungan sa investigation. Yes sir, opo. Maraming salamat po. At kung siya ay bumalik man, si Ma'am Shera ay bumalik man, balak niyo pa rin pong ipagpatuloy yung kasal. Oo naman, sir. Kung ano siya, okay siya, as long as okay siya, tuloy natin yung kasal. Pero syempre po, propose na lang po ulit siguro ko kasi syempre. Walang sapilitan, walang Oo, kasi baka doon sinasabi din ng ibang netizen, baka umayaw, ganyan, umalis. Di, tanungin ko na lang ulit kung okay pa sa kanya na magpakasal ulit. Ayun, mahigit 1 week na nung huli kitang nakausap. Actually, di ko na din alam talaga yung gagawin ko. Actually, parang halos araw-araw na dumadaan. Parang, alam mo yun, parang mawawaliw ako sa pag-aalala. Halos lahat na ng ano yun, nag-aabang ako ng message, baka na merong info sa'yo. Lahat yun binapatulan ko kahit parang imposible. Pinapatulong ko yun. Pero ang hiling ko lang talaga, kung nasan ka man, yun, na okay ka, na kumakain ka ng maayos, tapos lalo recently nag-uulan, hindi ko alam kung ano mo yun, may natutulugan ka maayos. Gusto ko lang malaman na okay ka, kung kaya mong tumawag sa akin. Alam ko naman yung boses mo, 10 taong kitang kasama. Kahit yung konting, alam mo lang, boses mo lang marinig ko, yun lang mahalaga sa amin. Maalis lang yung pangamba namin ba, yun lang po. Balik ka na kung kailan mo gusto, kung kailan ka maluwag, handa, tatanggapin ka namin buong buo. Yung pag trending nito, no, storya mo, mawawala to. Magiging normal na tao tayo pagkatapos. What if she contacts you for the purpose of saying ayaw ko nang bumalik? Okay lang po. Basta safe siya. Kumbaga, ang least priority dito is yung sake ko. Pinaka-priority yung sake niya in the family niya. Kung tumawag siya, okay lang sa akin yun. Basta for the sake of her family. Kahit hindi na siya tumawag sa akin, tumawag siya sa mama niya, sa mga kapatid niya, tawagan niyang okay siya, okay na ako. Willing akong mag-let go. Yun po. Ayun, no? Kasi baka mapadali ang pagbalik niya pag alam niya open tayo sa ganung posibilidad. Walang sapilitan to. Shera, if ever you're going to listen, sinabi na diretso ni RJ, diba? Kung yun ang gusto mo, na matapos na lang, at least alam niyang buhay ka. Anak, bumalik ka na sa amin, anak. Maawa ka na sa amin, anak. Araw-araw po. Araw-araw, naghanap kami sa iyo. Hindi na ako makapokus sa hanap buhay ko. Pati mga kapatid mo. Naawa na ako, hindi na makapagbiyahe. Kaya anak, mahal kita, anak. Halos sa gabi-gabi hindi ako makatulog. Kaya bumalik ka sa amin. Bumalik ka na sa amin ng mga kapatid mo. Kahit man lang kang papa mo kasi may sakit pa rin si papa mo. Kasama namin ngayon. I love you, anak. Mahal na mahal kita. Hindi namin alam kung saan magsisimula. Yung paghahanap namin, hindi namin alam kung saan sisimulan. Lalo na ngayon na mga puro palyado yung mga CCTV. Please lang, kung okay ka man, hangad lang namin makita ka. Kahit sa video ko lang, makita ko lang yung mukha mo. Okay na kami. Pero hanggat hindi namin nakikita yung mukha mo, hindi ka namin nalalaman na safe ka, hindi kami titigil sa paghahanap sa'yo. Masasabi ko lang dun sa mga taong nanguhusga kay RJ, hindi nyo alam kung anong sitwasyon namin sa bahay, hindi nyo alam kung gaano kami kasaya, kung gaano sila kasaya magkasama. Kaya wala kayong karapatang magsalita sa kay RJ
na masyadong below the belt na yung mga sinasabi nyo sa tao. At saka dun po sa mga otoridad natin, sulit nagpapasalamat kami sa effort na ginagawa nyo. Pero sa amin naman, sana naman wag kaming pamilya niya ang pukusan nyo. Pukusan nyo kung paano kayo makakakuha ng mga CCTV footage sa mga kung saan siya sumakay. Yun po sana kasi nararamdaman kasi namin parang sa amin na lang umiikot yung sa amin na lang kayo pabalik-balik. Huwag naman po sanang ganon. Kita namin, ramdam namin yung pagsasama ni RJ tsaka ni Sarah. Kaya nasasaktan kami simula nung lumabas yung balita na person of interest si RJ. Doon nagsimula yung mga walang alam na tao, ang lakas manghusga. Sa akin lang, sir, kailangan nyo magpakatatag ngayon. Support each other. And eventually, baka makahanap ng magandang dahilan si Shera na bumalik po or at least mag-contact man lang sa isa sa inyo. Yung ganitong kalaking issue, totoo yung sabi nyo, sir, mabilis makalimot ang internet. Babalik pa rin kayo sa normal. At the end of the day, kung mahal nyo yung isa't isa, babalik kayo sa normal. Kung hindi nyo naman mahal ang isa't isa, there's no shame in saying it. Diba? As long as malaman ng pamilya niya, malaman mo na safe siya. If it's over, it's over. Diba? Simple as that. Para for her sake. And if it's not, then better. Then magpatuloy kayo. But stay strong, ma'am, sir, 'di ba? We will be in contact, sir. Kung meron. And kung si Shera, tingin niya there's any liability for her here dahil tumakbo siya, dahil she breached a promise to marry, walang makakaso sa'yo. The case of Wasmer versus Velez, sabi nga ng Supreme Court, breach of a promise to marry is not hindi siya actionable wrong. Walang mali sa pagtanggi sa kasal kahit tumanggi ka na kahit nag-accept ka na ng proposal, ganyan. Walang mali doon. So, Shera, there's nothing keeping you from, di ba, speaking out. So, sir, ma'am, yun po tayo ngayon. And we'll update you kung may bago, di ba? At pagbibigay alam po namin sa inyo. Opo, sir. Thank you very much. Maraming salamat, sir.